Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Atin pong bibigkasin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos. Walang kamalian at tanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan, at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at libing, sa 3 araw ay nabuhay mula sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po lahat ay umuko, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, kami po ay muli humaharap sa inyo, dinadakila, pinupuri, sinasamba, niluluwalhati namin, Panginoon, ang inyong kabanal-banalang sa pangalan sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na wala po kaming ibang dahilan at wala pong ibang paraan upang ikaw ay aming papurihan, kundi ang aming mga sarili ay may handog po namin sa inyo ngayong umaga. Salamat na marami, O Diyos, sa paghahatid mo sa amin, pagdadala po ng aming mga yapak sa dakong ito. Salamat, Panginoon, sa nagdaang 1 linggo na aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay at sa kalakasan na meron kaming taglay hanggang sa mga oras na to. At kami, Panginoon, ay biniyayaan po na isang pagkakataon muli na makasama ang aming mga kapatid at kami po ay sama-samang sasamba sa inyo. Sa umagang ito, O Diyos, tinataas po namin sa inyo ang mga sarili. Siyasati mo kami sa anumang pagkukulang, pagkakabalali namin, Lord, sa inyong harapan. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Pakalinisin mo, Lord, ang puso't buhay ng bawat sa amin. Ano man, Panginoon, ang aming naging kalagayan, ano man ang aming mga isipan, ano man ang aming mga laman, ang aming puso't isipan. Sa sandaling ito, Panginoon, sa iyo po namin muna ipinagkakatiwala. Kaya mo po, Panginoon, na ikaw ay aming mapakinggan. Ikaw ay aming maawitan. Ikaw ay aming sambahin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga kaloob, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga gagawin ngayong umaga. Nawa lahat ng bahagi, pagtulak, Lord, para ikaw po ang siyang maitaas at mapapurihan. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang patuloy naming maranasan. Ang iyong banal na Espiritu na siyang kasama po namin, ang patuloy na kumilos at lumukob sa aming kalagitnaan. Hipuin mo, O Diyos, sa aming mga puso. Hipuin mo, O Diyos, sa aming mga sarili sa umagang ito. At nawa, wala kaming ibang hiling, kundi ikaw ay aming makatagpo. Ikaw ang aming makasama, Panginoon, sa buong panahon ng paglagi namin dito, mula simula hanggang katapusan ng pananambahan. Sa namin, Lord, pinagkakatiwala po ang lahat at umaasa kami, Panginoon, na may biyayang araw ng pagsamba, hindi lamang, Panginoon, sa dakong ito, kundi sa aming bayan, sa lahat ng mga anak mo na sama-sama rin ngayon sumasamba. Nawa ang iyong presensya, Panginoon, at ang iyong pagkilos ang maranasan namin, O Diyos, sa aming pong bayan. Purihin ka po, ito po'y dalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ho bang palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito? Pwede ho bang pakibati muna ang inyong pakakatabi? Pakigabayan naman po ang inyong pakakatabi. Welcome back. So welcome back sa ating Joel and Ate Hilda sa ating balikbayan na narito. Kung kayo po ay first time na nakasama, ginagagalak po namin na kayo ay makasama namin muli. At hindi lang ito yung pagkakataon na tayo ay magkasama, kundi mag-worship po tayo ng sama-sama. Handa na po ba tayo mag-worship sa Lord? Parang hindi pa. Handa na po ba tayo mag-worship sa Lord? Amen! Let's give our best sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po'y buwalakpak. Tayo ay umawin. Maging naman ang puso namin na Lord, ikaw ang gusto namin makasama sa umagang ito. Excited kami. Wala
nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. One more time, let's sing! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasam namin, Panginoon? Nasama sa presensya mo'y muli. Maranasan ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galang tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen. Ito ang dalangin namin pa ng sumbangan ito. One more time. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam namin, Lord, makasama ka namin. Nasama sa presensya Ako'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, Muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen. Isa pa, sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. For the last time we sing, sumasayaw kami. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, Muli mong pagbisita. Panginoong
puri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Yesus sa buhay, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo kahit pangantay. Yesus sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ikaw lumilos at lumabay. Wala sa iyo kahit pangantay. Hey, one more time, let's sing. Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas sa kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko, mula sa labi ko, mula sa labi ko, mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus sa buhay ko, Jesus sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may Jesus sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumabay. Wala sa iyo may pamantay. Okay, this time, sabay-sabay tayo. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. From the bottom of our hearts, sing. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Oh, salamat, Panginoon. Salamat sa iyo ginawa. One more time, let's sing. Salamat sa Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. For the last time, salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong
sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon, sa mga pangyayari sa aming buhay. Maganda man o hindi, lahat ng ito, Panginoon, sana patunayan namin, Panginoon, na ikaw ay laging nariyan para sa amin. Sa panahon ng pagkukulang, sa panahon ng kasakit, karamdaman, sa panahon, Panginoon, na kami ay nakakaramdam, Panginoon, na kalumayan sa aming buhay. Still, you are there for us, Panginoon. Salamat ng maraming Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, wala nang papantay sa inyo, O Diyos. Kaya mo, O Diyos, na habang kami narito, patuloy kang may pupurihan at may taas namin sa aming mga buhay. Patuloy po natin sa ng Panginoon sa mga ito. Awitan natin siya mula sa ating mga puso. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang mapantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y tataas, pangalan mo'y tataas sa buhay ko.
ka nagbabago. Ikaw ang laging kasama namin, O Diyos. Magliwanag ka sa aming mga buhay. Magliwanag ka, Panginoon, sa panahon ng kadiliman ng aming buhay. Magliwanag ka, O Diyos, sa panahon na Ikaw ay aming kailangan, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, ng kalumbayan ng buhay. Sa panahon, Panginoon, ng aming mga kakulungan. Ayaw mo po, Panginoon, na ideklara namin ngayong umaga na kailanman hindi ka nagkulang sa amin, O Diyos. And you are the reason that we are here this morning, Panginoon. Wala bang ibang paraan, walang ibang dahilan, kundi kami ay narito, Ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Natayaan mo po, Panginoon, na sa aming patuloy na pag-awit, ang iyong presensya, ang humipo, kumilos, O Diyos, sa aming po mga puso't buhay sa umaga. Dalangin na sa umagang ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit Lord may pangamba, Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon. Ikaw ang aming sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin. Paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi ka naawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang.
Sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon. Biyaya mo sa aking nagilaan. Sabihin natin sa Lord, ang pag-ibig mo sa amin ay sapat at walang hanggan. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Salamat sa pagmamahal, O Diyos. Inibig mo ako noon. Oh, salamat, Panginoon. Inibig mo ako noon, Ama. Salamat ng maraming Panginoon, sa napakalakilang pag-ibig mo, Panginoon. At hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Kahit ganito kami, minahal mo pa rin kami, Panginoon. Sa kabila na aming katigasan ng ulo, sa aming kakulangan, still you are there, Panginoon. Nagpo-provide ka sa amin. Sumasama sa panahon, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat na maraming, Panginoon. Kaya mo, Lord God, sa umagang ito, kagaya ng aming inawit, Panginoon, maipakita namin sa inyo ang pagmamahal namin, Panginoon, ngayon at kailanman, Panginoon. Kung paano mo kami minahal, hayaan mo sa umagang ito, maramdaman mo rin, Panginoon, kung gaano ka namin kamahal. Salamat ng marami, and be with us, Lord, as we continue our worship service this morning, and we bring back to you all the glory and all the honor and all the praises that we can give. This we all pray in the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Talakpan po natin ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon at tunay pong napakabuti ng Diyos ngayong umaga. Ang Kanya pong pagkilos ay ating pong naranasan. Lalo po sa ating mga panahon ng pagpupuri sa Kanya, sa mga awit. So this morning po, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon at ating pong nakasama yung ating mga kapatid na galing sa malayong lugar ng Amerika. Yan. Nagbabalik at dumadalaw po sa atin ang ating Kuya Joel at Ate Hilda. Nasa unahan po sila. Yan, purihin po ang Panginoon. Yan, sila po ay nakabanding na namin kahapon sa Tagaytay. Kaya marami ng kwento yung aming narinig sa kanila pong mga karanasan ng ilang taon po doon sa US. Pero salamat po sa Panginoon at nakasama namin kayo muli. At ngayong umaga tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbubulay ng ating pong paksa under ng ating pong sermon series na Courageous. Ano po? Recognizing God's Sovereignty in Difficult Times. So ngayon po ay naka-highlight ang buhay ni Prophet Elijah. Meron tayong next character pero hindi ko muna sasabihin kung sino yun. So si Prophet Elijah ang ating pong pinag-uusapan. And this morning, we're going to tackle about the topic of restoration. No, yung muling pagbangon ni Elias from doon sa kanyang napagdaanan o pinagdaanan sa buhay, no? So this morning ay ating pong tungayan ang ating paksang talata mula sa unang hari, kabanatang 11, talatang 1 hanggang 21. At hihilingin ko po ulit na tayo ay magkaroon ng sagutang pagbasa. Ako po muna yung yung unang slide, then the following slide ay kayo po. Yan. So, yun po yung ating gagawin. So, tayo po ay magpatuloy. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Kayo po. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi,
Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Kinausap ni Yahweh si Elias. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng mundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Sabay-sabay po tayo. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares ng toro at iniluto. Ginamit niya ang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Yan, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na ating pong natunghayan ngayong umaga. Tayo po sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, hinihiling po namin ang iyo pong gabay sa aming lahat. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng bukas na puso at isip upang tanggapin ang iyong mga paalala at mensahe sa iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, ito po ay magsilbing gabay namin sa aming paglago, sa pananampalataya at paglakad sa aming buhay bilang iyong mga anak. Salamat po. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. So tayo po ay nasa buhay pa rin ni Elias, no, ni
Prophet Elijah. At yung section po na ito ng mga talata sa unang hari, no, in particular sa chapter 19, ay atin na rin pong nadaanan during the time ng ating pong mga mensahe. Kasi nandun lang tayo sa karanasan ni Prophet Elijah. Pero this morning, ang ating pong pinagtutuunan ng pansin ay kung paano siya ni-restore ng Diyos from doon sa kanyang naranasan na depression, di ba? 2 Sundays ago ay ating pong Sunday ago ay ating pong pinag-usapan yung bagay na iyon. At ngayon, titingnan natin paano ba siya itinayo muli o ibinangon muli ng Panginoon from doon sa depression na kanyang naranasan sa buhay. Kapag sinabi pong personal restoration o yung personal na restoration, ito po ay bagong buhay. Ang ibig sabihin po nito, ito po ay kwento ng pagbabagong buhay ng mga individual na mula doon sa madilim na nakaraan patungo sa pag-asa at pananampalataya. No, sabi nila, ito daw po ay kwento ng pagbabalik loob. No, yung mga nawala sa pananampalataya o sa kanilang sirkulo ng pananampalataya at nagbabagong buhay. No, ito yung mga salaysay o kwento ng mga taong nalulong sa bisyo, sa karahasan, sa maling landas at nagpasya na magbago. So, yun yung twist doon. Ibig sabihin, kapag may restoration ang isang tao, merong pagbabago o pagpapasya ng pagbabagong buhay. Sa ating pong espiritual na buhay o sa emotional at espiritual na buhay, ito po ay tumutukoy sa paghilo mula sa mga emosyon na sugat at muling pagbuo ng ating ugnayan sa Diyos at sa ating pamilya. So, pag ito'y pinertain sa emotion at spiritual life, parang ipinapakita yung paghil o paghilom, paggaling ng mga sugat na ating pong pinagdaanan at pagbubuo nito patungo doon sa ating ugnayan sa ating Panginoon, sa ating Diyos. So, ibig sabihin, kung ating titingnan sa kabuuan, merong pangako ng pag-asa kahit doon sa mga tao na nanliligaw ng landas. Di ba? Kahit doon sa mga tao na sobrang naroon sa lugar ng kadiliman sa kanilang mga buhay. So kung tayo po itatanungin, naalala po ba natin yung yung restoration nangyari sa ating mga buhay bilang tayo, bilang mga tao? Saan pong aspeto ng buhay natin naramdaman yung paghilom mula sa madilim na karahasan na ating pong napagdaanan sa buhay? So hindi ko po alam kung ano yung ating mga personal na karanasan sa buhay. Pero lahat po tayo merong mga pinagdadaanan at pinagdaanan. No, meron tayong mga nakaraan. Pwedeng yung iba talagang masyadong madilim yung kanilang mga nakaraang buhay. Pero biyaya ng Diyos, nandito po tayo ngayon magkakasama. Di ba? At sumasamba sa ating Panginoon. So, ano yung mga aspeto ng ating mga buhay na naramdaman natin yung kagalingan o yung paghilo mula doon sa ating mga madidilim at hindi magagandang karanasan sa buhay. Si Prophet Elijah, no, makikita natin sa kanyang buhay yung ilang katotohanan ng pag-restore ng Diyos sa kanya mula sa kanyang mga hindi magagandang karanasan sa buhay. So ito po yung natalakay na natin previously sa ating mga messages. Pero tunghayan po natin yung mga talata na atin pong binasa ngayong umaga. Una, makikita natin yung pagod ng isang lingkod ng Diyos. No? From verse 1 to 4, ikinwento kung ano yung kanyang naranasan. No? Kung ano yung kabuuan ng kanyang naranasan doon patungo sa transition ng kanyang pagkatakot at sabi nga, pagtakbo mula doon sa nakaambang kamatayan o kapahamakan. No, sabi nga po, matapos yung malaking tagumpay sa bundok ng Carmel, si Elias ay nakaramdam ng matinding takot at pagod dahil sa banta ni Jezebel. So yung story niyan, di ba, alam naman natin. No, dahil napatunayan at natalo yung mga alagad ni Baal, no, parang napahiya yung mga
sabi nga, pasimuno ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos, parang in a way, sa tingin nila sila inaargabyado, gaganti sila. No, doon sa bandang huli, makita natin, di ba? Sabi ni Elias, pinatay na nila lahat ng mga propeta na na sumasamba sa inyo, Yahweh. No? At ako yung kahuli-hulihan natitira at gusto nila akong patayin, gusto nila akong habulin. No, siguro yung pakiramdam niya sa panahon na to, talagang labis na takot kasi mas malaki yung tsansa na mangyari sa kanya yung nangyari doon sa mga nauna pang mga alagad na pinatay. No? Yung katotohanan po ng kapaguran o yung reality ng burnout, kahit yung mga pinakamalakas na mga propeta, sabi nga, kahit yung mga pinakamalakas na lingkod ng Diyos, sila po'y nakaranas din ng matinding pagkapagod. No, even Jesus during His time, di ba? No, kung ating aalalahanin, sa panahon ng kanyang pagharap sa kanyang kamatayan, talagang pinakita niya yung kanyang lapis na pagkapagod at in a way, yung kanyang takot, at yung kanyang kahilingan na hindi niya na maranasan yung kanyang maranasan. Pero kalooban ng Diyos yun. No? Alam natin na pagkatapos ng tagumpay sa bundok ng Carmelo, si Elias po ay natakot at tumakas sa banta ni Jezebel. So ano bang pinapakita nito sa atin? No? Sabi nga po, ang espiritual na tagumpay ay madalas sinusundan ng matinding pagsubok o paghina ng ating mga emosyon. No, sa buhay po natin, sa buhay pananampalataya, parang ang ibig sabihin nito sa atin, kapag tayo po ay nagtatagumpay, no, tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa maraming mga bagay, no, marahil tayo ay ginagamit ng Diyos sa ministry, nagbubunga yung ating mga ministeryo, may mga pagkakataon po, ito po yung sinusundan ng mga matinding pagsubok at paghina ng ating emosyon. No, para bang kung kailan ka nandoon sa parang sa pinaka-climax ng inyong paglilingkod, nakikita mo kung ano yung ginagawa at pagkilos ng Panginoon, saka naman nagkakaroon ng mga ganung mga problema na ating pong nararanasan. No? Kahit po yung pinakamalalakas na lingkod ng Diyos, nakakaranas po sila ng discouragement, ng mga panghihina at discouragement. Pero ang mahalaga, tandaan natin, hindi kasalanan yung mapagod o makaramdam ng takot. Minsan po, ang sabi diyan, yung ating emosyon ay nananaig kaysa sa ating pananampalataya. No, parang ganoon. Minsan, nadadaig ng ating emotion yung ating faith. Pero nais ng Panginoon na makita natin na kailangan nating bumangon. Katulad ni Elias, kailangan nating makita na normal sa isang tao, kahit sa isang anak ng Diyos o sa isang lingkod ng Diyos, yung mapagod, yung kapaguran. Pero tayo po ay kailangang patuloy na lumakad at magtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. So kung susundan natin yan, from verse 5 to 9, pinakita po yung pagkalinga naman ng Diyos sa pisikal na pangangailangan, especially po ni Propeta Elias. No, dito po pinapakita yung mapagkalingang paghaplos ng Diyos o yung God's gentle care. No, hindi po pinagalitan ng Diyos si Elias. No, dahil natakot si Elias. No, para bang kung ikaw ay nanay o tatay nung iyong anak at ang anak mo si Elias, nakita mo na yung nangyari, di ba? Nadaig na natin si Baal na napatunayan na hindi siya Diyos o hindi siya tunay na Diyos. No, napahiya na yung kalaban. Ngayon ka pang matatakot. No, sa panahon na ito na lahat ay maliwanag na. So, hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon. No, hindi siya nagalit o hindi niya pinagalitan si Elias. Sa halip, ano po yung ginawa niya? No, sa halip na magalit, binigyan niya ito ng ilang mga mahalagang mga bagay sa kanyang buhay. Binigyan niya ng pahinga at pagkain si Elias. Sabi, pinadalhan siya ng anghel ng tinapay at tubig. No, pinalalamove ng Diyos yung tinapay at yung tubig kay Elias. No? At pangalawa, bukod dun sa pahinga at pagkain, nandun din po yung pakikinig na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hinayaan ng Diyos na ilabas ni Elias yung kanyang hinaing. No? Sabi ni Elias, di ba, ako na lamang po yung natitira.
No, alam niyo po, ganun kahalaga yung pakikinig, no, sa mga taong malalapit sa atin sa panahon ng kanilang mga sabi nga kanilang very emotional days ng buhay. Yung bang down na down yung mga taong iyan. No, kailangan nila yung pakikinig. At dito sa pagkakataon na ito na nasa pinaka lowest point ng buhay niya si Elias, pinakinggan siya ng Panginoon. No? Binigay ng Diyos yung kanyang tainga para makinig sa anumang sasabihin ni Elias. At pangatlo, ang sabi, no, binigyan siya ng Diyos ng isang punto. Anong punto? Anong point? Kinilala ng Diyos yung kanyang limitasyon bilang isang tao. No? Minsan ito yung madalas na hindi na gagawa ng maraming mga tao na hindi natin maisip na yung mga tao may kanya-kanya silang limitation sa buhay. No, naalala ko na naman yung isang member sa Carolina, sa Bicol po, no, na nung time na nagkasakit ako, dahil ako lang mag-isa doon, nung unang year ko, nandito pa si Atelen, sabi nung member na yun, habang kami ay nasa sasakyan, papunta sa hospital, kasi i-confine na ako, sabi niya, saan tayo pupunta? Eh, nakisakay lang siya. O sinakay lang siya nung may-ari ng sasakyan. Sa ospital. Sabi niya, bakit po? Eh, hatid natin si pastor. May sakit si pastor, eh, baka i-confine. Sabi nung member, nakakasakit ba yung pastor? No, parang hindi mo akalain na yun yung kanyang mababanggit. Parang out of innocence, kumbaga, kahit siya ay adult na o matanda na, yun yung kanyang kaisipan na hindi nakakasakit yung mga pastor. No? So, dito po, pinakita ng Panginoon na even yung pinaka-ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo, even those na kung saan merong mga malalaking responsibilidad sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, pinakamalakas na propeta, no? Si Elias, sila po ay hindi excuse sa pagkakaroon ng limitation sa buhay. Naranasan niya yung matakot. Naranasan niya marahil yung mag-alinlangan sa mga panahon na ito na siya ay haharap sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kanyang mga utos. Nagbibigay din siya ng lakas at ng kalinga, lalo na doon sa mga nanghihina. No, hindi lang po puro utos ang Diyos. No, inaalagaan niya rin at pinalalakas yung kanyang mga anak na nanghihina. Kung minsan, yung pinaka-espiritual na bagay na maaari mong gawin, sabi nga po, sa buhay, ay yung magpahinga at kumain. Di ba? May mga pagkakataon, kailangan po natin yan. Kailangan natin magpahinga. May mga pagkakataon, kailangan natin kumain. Sabi ng mga generation ngayon, yun yung self-care. No? Kailangan nating pagtuunan o paglaanan din ng pansin yung ating mga sarili. Hindi lang tayo puro gawa, sabi nga paglilingkod, no, nauunawaan ng Panginoon yung limitasyon ng ating mga physical na kalalagayan. Pangatlo, sabi, doon sa verse 11 to verse 13, ipinakita yung tahimik na bulong ng Diyos kay Elias. Dito po makikita natin na hinanap ni Elias ang Diyos sa malakas na hangin, sa malakas na lindol, at sa apoy. Pero ang sabi, ang Diyos ay wala po doon. Ang Diyos ay wala sa hangin, ang Diyos ay wala sa lindol, ang Diyos ay wala sa apoy. Nasaan ang Diyos? No? Naroon ang Diyos sa isang maliit at banayad na tinig or still small voice. Nandun ang Diyos sa lugar na iyon. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po palagi na sa mga extravagant thing o madudulang bagay o paraan gumagawa ang Diyos natin sa ating buhay. Although, ngayon naman, bibihira naman yung ganun di ba? Hindi naman na nagpapaulan ng apoy ang Diyos o nagpapaba ng apoy ang Diyos. Pero may mga
bagay pa rin na ginagawa ang Diyos na kamangha-mangha. O yung mga bagay na nagugulat tayo, na nagtataka tayo, kumbaga nakakaramdam tayo ng pagkagulat o pagkamangha dahil napakalaking bagay para sa atin. Pero hindi lang doon sa mga bagay na yun gumagawa ang Diyos. Madalas, ang Diyos po ay sa katahimikan gumagawa at kumakausap sa kanyang mga anak. No? Sa katahimikan, gumagawa at kumakausap ang Diyos sa kanyang mga anak. So ano yung dapat nating makita? Kailangan nating manahimik upang marinig ang presensya ng Panginoon sa gitna ng ating kaguluhan. Kailangan po magkaroon tayo ng sandaling pananahimik para marinig natin yung presence ng Diyos, maranasan natin yung presence ng Diyos sa gitna ng anumang kaguluhan sa buhay. No? Pero minsan may mga pagkakataon, hindi yun yung nature ng ating mga buhay, di ba? Kapag napakagulo na sa ating paligid, minsan umahalo tayo doon sa kaguluhan. No? Pero dito pinapakita, napakahalagang makita natin na yung presence ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan ay dapat ma-recognize natin. No? Si Jesus during the time ng takot ng kanyang mga alagad sa bangka habang lumalakas yung alon at yung bagyo, yung hangin, at malapit ng ilubog yung kanilang bangka, anong ginagawa niya? Tahimik lang siya, natutulog lang siya. No? Pero pinakita niya na yung presensya ng Panginoon kasama ng mga alagad na natatakot during that time. Mga kapatid, yung restoration madalas nagsisimula sa katahimikan. No? Kailangan nating tumigil para marinig natin yung tinig ng Diyos na nagbibigay ng bagong direksyon sa ating buhay. No? Hindi po palagi na doon sa ating inaasahan kumikilos at gumagawa ang Panginoon. May mga pagkakataon madalas nagsisimula sa katahimikan. Madalas nagsisimula sa katahimikan at pinapakita na kailangan nating tumigil o mag-pause muna sa ating ginagawa at sa ating iniisip, no, bago natin marinig ang Diyos, ang kanyang tinig sa ating mga buhay na nagbibigay ng bagong direksyon. At panguli, doon sa talatang 15 hanggang 21, ang sabi po diyan, ipinakita yung bagong misyon at bagong mga kasama ng ating ni Propeta Elias mula sa ating Panginoon. No, sabi daan, pinaalalahanan ng Diyos si Elias na hindi siya nag-iisa. No, meron siyang libo-libo na sabi nga panapat at binigyan siya ng bagong tungkulin ang hirangin si Eliseo bilang kanyang kahalili. So sa last verses po, dito na lumitaw yung pangalan ni Eliseo bilang siyang hahalili kay Prophet Elijah. No, pagkatapos siyang panumbalikin, binigyan siya ng Diyos ng bagong utos, ang maghirang ng mga bagong hari at si Eliseo bilang kanyang kahalili. Diba? So meron dalawang hari na kanyang hihirangin at merong isang propeta na kanya ding hihirangin bilang kahalili niya, bilang isang propeta. So ano po yung magandang bagay dito? No? Ang magandang bagay dito sa kanyang panunumbalik sa Panginoon at pagbibigay direksyon ng Diyos, pinapakita na ang pagpapatuloy sa paglilingkod ang lunas sa pakiramdam ng pagiging walang silbi. Minsan, kahit na napakarami nating achievement sa buhay, kahit marami tayong mga nakitang bunga ng ating pagpapagal, parang ang tingin natin sa ating mga sarili para tayong mga walang silbi, walang nagawa. Di ba? It is because of our fear. Because of those things na ating pong naiisip o nararanasan. Pero sabi po dito, sa punto ng buhay ni Propeta Elias, ipinakita ng Panginoon na kailangan niya magpatuloy sa paglilingkod. Kailangan niyang gawin yung pinagagawa ng Panginoon para hindi niya maramdaman yung mga bagay na kayang nararamdaman during the time na siya'y baksak na baksak. No, pinakita ng Diyos sa kanya na yun yung tanging lunas para lalo niyang makita na yung buhay niya ay may halaga sa Panginoon. Amen? No, minsan po, ganoon yung ating pakiramdam eh.
No, kahit hindi yun yung pinaparamdam ng Diyos sa atin, yun yung ating nararamdaman. Siguro dahil nandun tayo sa pinakabagsak na punto ng buhay natin, sa dami ng ating pong mga pinoproblema sa buhay. Pero hindi dapat yun yung maging paraan para, sabi nga, sa pagharap natin sa iba't ibang klaseng mga pagsubok ng buhay. Katulad ni Propeta Elias, pinakita ng Diyos na kailangan mo magpatuloy. Magpatuloy ka sa iyong ginagawa, magpatuloy ka sa paglilingkod mo dahil yun yung dapat at yun yung tanging paraan. Kung sabi, ang Diyos ay nagbibigay ng mga kasama upang hindi natin dalhin yung bigat ng mag-isa. No? Ganun kahalaga rin yung church. No? Ganun din kahalaga yung ating mga kasama sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sila po ay bigay ng Panginoon sa atin. No, yung mga katabi nyo po, bigay yan ng Diyos sa inyo. No, bigay sila ng Panginoon sa atin. Sila po yung, sabi nga, tumutulong sa atin para dalhin yung mga bigat na meron tayo sa buhay. Di ba? No, ano ba yung nararamdaman natin kapag nasa church tayo? Paglalabas ba kayo ng church, mas nabigatan ba kayo? No, hindi naman siguro po, no? No, mas gumagaang yung ating pakiramdam. Makita mo lang yung katabi mo, makamayan mo lang yung katabi mo, makapagkwentuhan mo lang yung katabi mo, no? Makasama mo lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos yung katabi mo sa church o yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Napakalaking kagaanan po yun. Yun po yung ginagawang pagkilos ng Diyos para yung bigat na meron tayo, hindi po natin dalhin mag-isa. At yun po yung pinaparealize ng Diyos kay Elias. No, hindi ka nag-iisa. Oo, sinabi mo na mag-isa ka na lang, natitira ka na lang. Mula doon sa mga pinatay ng mga propeta. Pero hindi yun totoo. May ibibigay ako sa iyo na mga bago mong makakasama sa iyong buhay. Sabi nga po, ang iyong pagkapagod ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. No? Hindi porket pagod na tayo sa ating mga ginagawa. Hindi porket sawang-sawa na tayo sa ating routine sa buhay, no? Kahit sa ating buhay espiritual, yun na yung katapusan ng kwento natin. No, tandaan po natin, mayroon pang inihahandang plano ang Diyos para sa atin. Amen? No, mayroon pang inihahandang plano ang Diyos para sa ating lahat. No, mayroon pang nais ipakita at ibigay sa atin ng ating Panginoon. So yung unang hari, yung First Kings, no, ayaw na lumipat. Yung unang hari, chapter 19, ay nagtuturo kung paano tayo binabangon ng Diyos sa gitna ng pagkapagod at kawalan ng pag-asa. So basically, ito yung tema ng 1 Kings chapter 19. No, yung pagtuturo ng Panginoon kung paano binabangon ng Diyos o paano niya binabangon yung kanyang mga anak, yung kanyang mga lingkod sa panahon ng pagkapagod at kawalan ng pag-asa. So ibig sabihin, may pag-asa. Sa panahon na tayo ay nahihirapan, sa panahon na tayo ay humaharap sa iba't ibang klase ng mga challenges sa buhay, hindi ko po alam kung ano yun mga kapatid, nandyan yung pag-asa ay pinapakita ng salita ng Diyos. No? Pinapakita ng Panginoon na siya yung nagbabangon sa panahon na tayo ay nasa kalagitnaan ng pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Kung ikaw ay parang si Elias ngayon, no? Kung ikaw ay parang si Elias ngayon, pagod, takot, at gusto nang sumuko, yung ba tayo, mga kapatid? Tandaan po natin, hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Kung ngayon, ang pakiramdam mo, sobrang pagod ka na, no? Sobrang takot ka na sa mga bagay na iyong haharapin pa sa buhay, gusto mo nang sumuko, tandaan mo, hindi ka iniwan ng Diyos. At hindi ka iiwan ng Diyos kailanman. No? Tanggapin natin yung kanyang kapahingahan. Tanggapin natin yung kanyang kapahingahan na ibinibigay sa atin. Makinig tayo sa kanyang bulong. No? At humanda tayo sa muling pagbangon na ating pong maranasan mula sa mga kamay ng ating Panginoon. Saglit po tayo magbulay-bulay sa harapan ng Diyos. Panginoon, tunay po na sa panahon na kami ay humaharap sa mga panahon ng pagbagsak, sa mga panahon ng panghihina, sa mga panahon na kami may mga pagsubok sa buhay.
May mga pagkakataon gusto na namin pong sumuko. Gusto na naming magpahinga. Ayaw na namin gawin, Panginoon, yung aming mga ginagawa. Ayaw na namin magpatuloy. Pero salamat po dahil nagpapaalala ka sa amin na kailangan namin magpatuloy lalo sa aming mga buhay pananampalataya, lalo sa aming paglilingkod dahil yun po yung nararapat. Salamat po, Panginoon, dahil pinakita mo to mula sa buhay ni Propeta Elias na siyang halimbawa ng isang buhay na nagkaroon ng pagbagsak, ng panghihina, ng pag-aalinlangan, ng pagkatakot. Pero ibinangon mo siya sa iyong kalinga, sa iyong mga kamay, Panginoon, na mapagkalinga. Salamat po dahil hindi mo kami iniiwan kailanman. Salamat, Panginoon, even doon sa pinaka lower point ng buhay namin, nandyan ka, inaalagaan mo kami. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapalakas. Salamat sa mga anak mo, sa mga kapatid namin sa pananampalataya na ginagamit mo para iparamdam sa amin yung iyong mga kamay, yung iyong pag-aalaga, yung iyong encouragement, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong mga anak na ini-extend mo, Panginoon, na ginagamit mo para iparana sa amin yung pagmamahal. We praise you, Lord. We thank you sa buhay ng bawat isa. Parang katulad ni Elias, Panginoon, hindi ka man niya nakita physically sa buhay niya. Hindi ka man niya naramdaman physically sa kanya mga kamay. Pero nakita niya at naramdaman niya na naroon ka sa tabi niya. Inaalagaan siya, Panginoon, even in the lower point ng kanyang buhay. You are a God na nag-restore, Panginoon, ng aming mga buhay. Hindi mo kami hahayaan, Panginoon, na manatiling bagsak. And we thank you for that restoration, Panginoon. Kung babalikan namin yung aming mga buhay, noon na kami, Panginoon, ay mangwala po sa iyo, marahil yun yung pinakapangit na buhay na meron kami. Buhay na lugmok sa kasalanan, Panginoon. Pero binigyan mo kami ng pagkakataon, ng chance na magbago. Nirestore mo yung aming mga buhay mula sa dilim. And we praise you. We thank you, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Nawa, ma-realize namin yung bagay na ginagawa at ginawa mo sa buhay namin. At patuloy po na makita namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na kasama namin sa aming mga buhay, sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya. Salamat po, dakilang Ama, kung meron mang mga anak mo dito, Panginoon, na nakakaranas ng emotional na suliranin sa buhay, nasa pinaka-lowest point sila ng buhay nila, Panginoon. Napakalaki ng kanilang mga problemang kinakaharap. Bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin at samahan sa ganitong mga panahon ng kanilang mga buhay. And we pray for all of us, Lord, na marahil may kani-kanyang mga challenges sa buhay. Alam namin, Panginoon, walang ibang dapat gawin kundi ipagkatiwala sa iyo yung buhay na ito sapagkat tapat ka sa iyong mga pangako. Ikaw yung Diyos na kasama namin sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Purihin ka. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kapahayagan ng iyong kamutihan sa aming lahat. Salamat dahil sa mga panahon na kami po ay humaharap sa mga pagsubok, sa mga panahon na kami nahihirapan, nariyan ka, Panginoon, at nariyan yung iyong mga kamay na mapagkalinga na sa amin po ay nag-aalaga. Salamat po, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na walang anumang mga pagsubok na hindi po namin kayang pagtagumpayan dahil meron kaming makapangyarihang Diyos. Diyos na kung saan ay nagpakilala at nagpahayag maging sa buhay ng mga propeta kagaya ni Elias at lalo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Purihin ka po, dakilang Diyos. Ikaw po yung patuloy na magpala sa bawat isa. Mag-ingat sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng iyong pagsubaybay sa buong isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming mabigyan
ng kaluguran at kapurihan. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanamitan. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.